Ito ba ang malaking lungsod? Wow, ang ganda naman dito, Mama. Huwag kang mag-alala, anak. Sisikapin kong kumita ng maraming pera. Para sa inyo, okay. Ang hirap pala itong mga wild mushroom. Hiya, may tissue ka ba? Vala. Oy, ikaw, ati ka ba sa pagkuha ng litrato nang walang paalam? Anong lunan ko? Hibangon ka? Ano ba ang ginagawa niyo? Itong matandang ito, gusto kang kunan ng litrato nang walang paalam. Nako naman. Sa edad mo, nahihiya ka pa ba? Kinukunan mo ako ng litreto. Hindi ako. Siya ang kumukuha ng litrato. Ayaw mo pang aminin. Tingnan mo ang suot niya, mukhang disente. Paano niya ako kukunan? Ikaw ang dapat pagdudahan. Sa edad mo, ganyan ka pa? Kadiri, ibigay mo ang cellphone mo. Wala naman cellphone ka o. Baka nabura na. Ah, siguradong binura mo. O kaya hindi mo natuloy. Halika sa presinto. Dito ka na lang tumira. SA presento? Hindi ako. Hindi ako. Sabi ko na hindi ako. Hindi ako. Ayaw mo? Lumuhod ka. Naku, parang putik na dumikit sa pantalon ko. Bastos ka pala. Lolo, tulungan kita. Zeno ka? Huwag kang makialam. Ang ka ng litrato ng iba. Hindi ako kumukuha ng litrato. Ano ba? Bitivan Montag siya. Hala, cellphone ka o. Ano? Xiao Shan. Hiya, ipakita mo ang cellphone sa mukha niya. Huiday, unlock SA face recognition. Ang advance naman. Dilat ang mata. Ikaf pala. Dadalhin kita sa presinto. SA present 2. Bitivan Montag ako. Pasensya na po. Nagkakamali kami. Okay lang. Ingat kayo sa susunod. Marunong ka pala? Si Emperor. Ang nanay ko, walang tatalo sa kanya sa buong barangay. May dojo kami sa bahay. Huwag kayong maniwala sa bata. Tara na. Baikaw. Shanshan. Ninang. Shanshan. Ano ba ang ginagawa mo dito kanina kasama ng maraming tao? Tumulong ako sa isang matandang na pagbintangan. Shanshan, ibang-iba talaga ang lungsod. Mas maganda kaysa sa nayon. Siyempre naman, ilang taon na akong naghihirap dito. O nga pala, uwi muna tayo sa bahay. Pagkatapos maayos ang bata, saka na tayo magtrabaho. CJ, tara na. Tara. Hoy, huwag kang alis. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo. Naku, Rolls Royce pala ito. Fuyinghin. Hindi ba't siya ang pinakamayaman sa South City? Kung mapapangasawa ko siya, handa akong mamatay. Sa tingin ko, mas mainam na gamitin natin ang ating sariling mga kamay. Mas masarap ang perang pinaghirapan, di ba? Tara na. Nasaan si Tuan-Tuan? Hoy tatay, sa wakas nakita rin kita. Bakit mo ako tinatawag na tatay? Lolo, okay ka lang ba? Okay na okay, AKO. Kung hindi ka dumating ng mas maaga, patay na sana ako. Sino ang nasa ka? Kung hindi dahil sa babaeng iyon na nagligtas sa akin kanina, patay na sana akon gayon. Ginoo, may pagkakataon tayo. Bibigyan kita ng hula, ₱1 lang. Hindi na kailangan. Ginoo, tanggapin mo na. Sige, sabihin Montag. Sa mukha mo, makikita ang kasaganaan. Pero may bahid ng kapalaran sa pagitan ng kilay mo. Kailangan mong magpakasal para mawala ito. Kung hindi, masisira ang pamilya mo. Totoo ba ito? At sino ang dapat kong pakasalan? Yung babaeng tinulungan mo kanina. Kanina ko pa napapansin ang mukha niya. Siya ang solusyon sa problema mo. Oy, bata. Hanapin mo ang babaeng iyon at ibalik mo sa akin. Kung hindi, huwag ka nang bumalik.
Xiao Shan. Ano ba yan? At itong pitaka mo, nakakahiya. Ang Bedouin. Baduy man, basta gusto ko. Pero itong palda, Shan Shan. Ang ikli naman nito. Hawakan mo ito. Hindi maganda ang mukha mo. Pero ang ganda ng katawan mo. Parang hindi ka pianak-kanak. Pagpasok natin, huwag mong babagsakin ang maskara. Naiintindihan mo, sumunod ka sa akin. Ginoong Wang, narito na ang alak mo. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba yan? Mga kakilala natin ito. Hinikuan niya ang kwek mo ah. Kung nahipo na, di inahipo na. Alis ka, umalis ka, sige na. Xiao Shan Sino ba yan? Presidente Wang, pakalma po. Zia, di nakatapos ng kolehiyo. Marami ng anak. Talaga? May asawa na pala? Gusto ka o yan? 50,000, kunin mo siya para sa akin. Ay Presidente Wang, matagal na kaming magkaibigan yan. Ito. Sige, susundin na lang namin ang kagustuhan mo. Nahanap na si Presidente Fu, si Xiao Shan pala ay trabahador sa isa sa ating mga bar. Tara na. Baikao pakalma ka. Baikao puro mayayaman ang nasa loob. Ano naman kung mayaman? Pwede na ba silang mang-api? Shan Shan, lipat na kaya tayo ng trabaho. Baikao alam kong. Nagmula ka sa pamilyang may dojo, pero nasa labas ka na ngayon. Pwede bang pahupain Montag yang galit Montag? Dalhin mo itong bote ng alak kay Presidente Wang para humingi ng tawad. Kailangan pa bang pumasok? Makinig ka, kung di ka papasok, isisi ni Presidente Wang. Lahat ng kasalanan mo ngayon sa akin. Tinulungan ako ni Shan Shan makahanap ng trabaho. Di ko siya pwedeng pabigatan. Makinig ka, pumasok ka na, bilis. CJ, Baikao, wag mo akong sisihin. Kahit pangit ka may nagbigay ng 100K. Panaluhan mo na yan. Dios ka o si Fuyingchen. Bakit siya nandito? Ikaw si Xiao Shan. Ikaw ang nagligtas sa lolo ko. Oo. Hindi ba, susulit, himing ni Baikao? Siya ang nagligtas sa lolo ni Fujin-chan. Anong ginagawa mo kanina kasama ng mga tao? kanina ko lang nailigtas ang isang matandang pinagbintangan. Swerte niya, kakalabas lang sa probinsya, nakasagip agad ng importante. Presidente Fu. Maliit na bagay lang yon, di na kailangang banggitin. Fang Yuan, ihanda ang 2 milyon. Para kay Miss Xiao. 2 milyon. Ang laki ng pera. Miss Xiao, ito ang calling card ko. Pwede mo akong tawagan kung may kailangan ka. 2 milyon Hindi, di ko pwedeng tanggapin. Baka kung di ko kunin, magkaroon siya ng konsensya. At ang saming pag-ibig sa akin. MS Xiao, kailangan mo bang ipadala ko ang isang tao para ihatid ka? Hindi na kailangan. Assistant Fang, tama ba? Ibalik mo na lang ang pera. Ayaw ko na nito. Ay oo. Maliit na bagay lang ito. Kahit sino makakita ay tutulong, di ba? Kung wala nang ibang bagay, alis na muna ako. Unang bisis ko makakita ng taong ayaw tumanggap ng pera. Tuwing bagong taon, ako ang nagpapatay ng baboy. Huwag mo akong guluhin, baka. Gawin kitang bakla. Bastos. Paumanhin. Direktor Fu, okay ka lang ba? Okay lang. Ang taong hinahanap ko sa loob ng 7 taon, Fang Yuan, bilis. Nahanap ko na siya. Buti na lang nakalayas ako kahapon. Magulo sa bar, hindi na ako dapat bumalik. Ano na ang gagawin natin, mga anak? Nawalan na ng trabaho ang inyong nanay. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita ang inyong ama.
Hulihin siya. Nalason siya, hindi siya makakalayo. Sino siya? Hindi maganda, lalabas na ang lason. Umalis ka na. Umalis? Okay ka lang ba? Amuyin mo itong pabango, makakatulong ito para gumising ka. Kamusta? Okay ka lang ba? Ang ganda talaga niya. Pananagutan kita. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Sasabihin mong pananagutan ni hindi mo nga nakita ang puwi. Mga anak, huwag kayong magiging ganyang lalaki sa hinaharap. Bakit hindi mo ako hinanap buong gabi? Kung hindi ko kukunin ang 2 milyon, talagang hindi mo na ibibigay. Baikau, bakit ka nandito? Shanshan, ano ba ang sinasabi mo? Vala. Shanshan, saan ka nagpunta kagabi? Kagabi, muntik na akong mahalay ni Boss Wang. Ha? Okay ka lang Bia? Ilve, natutulog ang mga bata. Tungkol sa bagay na ito. May kasalanan din ako, hindi na ako magtatrabaho sa bar. Nag-resign na ako sa trabaho ko sa bar, maghahanap na ako ng bagong trabaho. Pero ito, Ay, may interview ako sa hotel, huwag kang mag-alala. Shanshan, kapag yumaman na ako, titiyak kong ililibre kita ng mamahaling pagkain. Aalis na ako, bye. kung hindi ako pupunta sa bar, baka hanapin ako ni Boss Wang para gipitin. Baka nagbago ang isip ni Baikao at babalik sa trabaho. Assistant Fong, may I know what's the matter? Miss Xiao, what a coincidence. Excuse me, have you seen this thing before? And this pouch of yours, I don't even want to comment, it's so outdated. What's wrong? 7 years ago, did you save someone in a mountain? Save someone? In the mountains, 7 years ago, Baizhao was in the mountains. Lost your virginity while saving someone, could it be? That's right. That's right. Perhaps it's fate. 7 years ago, you saved Mr. Fu's life. Now you've helped Mr. Fu's grandfather as well. You left this pouch at the bar last night. Mr. Fu picked it up. Finally, we found you. The person I saved was actually Mr. Fu. I searched for that person for a full 6 years. He said he would take responsibility for me, but I never imagined. He was actually Mr. Fu. That's right, Miss Xiao. Please get ready. In a couple of days, Mr. Fu will come to pick you up. This place is too small. Let us change to another place. Manager, here's the resume. Education background. Grandpa, the Dojo Challenge competition is all set. Everyone has already checked into our hotel. How about? You stay and watch too. Not interested. Oh right, hurry up and find that girl who saved me. Bring her back to see me as soon as possible. That's the important thing. Pick a good day and get married. Have you forgotten what the master said? About the great misfortune? Let's go. Boss, how was the closed-door meal the old man served you? Deduct 500 from your salary. No way, boss. I was the most educated in this village. Wait, what did you just say? Your village? Yes, but back then there were some reasons. Didn't go to university, but at that time I was admitted to a top-tier university. A country bumpkin, really not afraid of dirtying everyone's eyes. Get out now. Security, come here. If I can't be receptionist, can't I at least be cleaner? Enough is enough. Even our cleaners here. At least have a college diploma. You from the countryside. Haven't even been to university. What qualifications do you have? Security. Take her away immediately. What's wrong with being from the countryside? Poor but ambitious. Besides, you're just a worker. I'm a worker too. Bakit mo ako minamaliit? Bakit?
Dahil isa kang taga-probinsya, isang hamak na tao. Walang mataas o mababa sa tao, at ito pa ang 7-star hotel. Kahit gaano ka-prestigyoso ang hotel, kung may manager na tulad mo, bababa ang antas nito. Yaman ka? Tigil. Presidente Fu, manager. Ano ba ang nangyayari? Doon, may isang taga-probinsya na dumating. Siya, Ano ang problema sa taga-probinsya? Ako si Eugene Chen, galing din sa probinsya. Ano, palalayasin mo rin ba ako? Hindi po, hindi po. Paalang po ito sa kapakanan ng hotel. Para sa kapakanan ng hotel. Ang uri mong, mapanghamak ay hindi ko kayang tiisin. Pumunta ka sa finance. Kunin mo ang dobleng sahod. Tinanggal ka na. Presidente Fu, ako po. Hindi ka o na po ulitin. Manager, tulong Montag ako. Kapag may nagawang mali, dapat harapin ang responsibilidad. Manager, dalhin mo siya. Presidente Fu, talagang para sa kumpanya ito. mukhang mabait naman si Fujing Chen. Ang pangalan mo, Yunjin Hotel. Boss, siya ay miyembro ng dojo sa ilalim ng Kanghai Group. Kang Minmin, ano ang ginagawa mo rito? Yunjin, Kami, syempre, ay narito para mag-challenge. Ikaf, Ang yabang ng babaeng ito. Fu Yingking. Kung ako ang manalo, ang karapatan na mag-host ng City Youth Competition ay ibabalik sa Kanghai. Sa Kanghai gaganapin ang paligsahan. Yikaf. Handa ka ba? bakit hindi? boss, magagaling ang walong ito. Kaya nilang harapin si Kang Minmin. Hindi ko inaasahang makikita ko pa ang laban ng mga magagaling na yun. Pipili ba kayo NG1 on 1 o zabay-zabay? Ang yabang! Parang hindi kami pinapansin. Hey Naku! Huwag mo siyang maliitin dahil bata pa siya. Nalahok na siya sa mga kompetisyon sa loob at labas ng bansa. Maraming premyong na panalunan. Tama. Isa siya sa mga core member ng Kanghai Group. Hindi rin naman kami mahina. Ako muna. Ang galing. Grabe na ito. Fu, sabay-sabay na kayo. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay may ganitong lakas. May tao ka ba sa hotel? Hanapin mo agad. Ito na ang pinakamagaling sa mga natira sa hotel. Ganyan ba kababa ang kalidad ng mga tao ninyo sa Xuanyin? Ikaf na lang ang natira. Kaya ka-OPA. Boss, Zinadia Nia. Pero sinadya niyang hindi tamaan ang vital points para makabangon pa siya. Hindi mabuwal. Ganyan lang ang kayang gawin. Paano kayo makikipagkompetensya sa Kanghai? Grabe ka naman. Oo, grabe ako. Anong magagawa mo? Sayang lang, sumama ka sa maling tao. Kailangan mong bayaran ang katangahan mo. Dapat ka talagang magbayad. Sandali. Sino ka? Ako sinyan ba ikaw, tagapaglinis dito? Hindi pa ako regular na empleyado. Naitulak niya si Kang Minmin. Niyan ba ikaw? Hinahanap ko ang mga taga-Xuanyin. Hindi ka naman taga rito. Hindi kita lalabanan. Kapag nanalo ka, 20,000 ang premyo. Boss Few, totoo ba? Isang salita ng isang tunay na lalaki. CJ, ano pa hinihintay natin? Laban na. Isang tagapaglinis lang. Wala kang karapatang makipaglaban sa akin. Ngano kawawa naman ang pride mo. Ikaf. Nga, sabi mo tagapaglinis lang ako. Kung hindi mo ako kayang talunin, paano mo makukuha ang proyekto kay Boss Few? Para sa venue ng City Youth Competition. Wala kang alam sa buhay. Ipakikita ko sa'yo ngayon. Ang kapalit ng pagiging matapang.
kaya Montag yan. Mas malakas pa siya sa akin. Natalo ka. Kang Minmin, hindi mo kayang talunin. Kahit isang tagapaglinis lang. Mukhang lumalambot na ang Kanghay. Boss Fu, tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi na namin ipaglalaban ang venue ng City Youth Competition. Alis na tayo. Salamat. Walang anuman. Nagtraining KWA? Sang Doyo? Ilang taon akong nag-training kasama ng tatay ko. Umuwi na kayo at maghanda para sa mga susunod. Boss Few. Ang sinabi mo dati. Pwede pa ba? Totoo ang 2 uwi na bonus, hindi lang yon, may RF, PhilHealth at iba pa. Isa salary basic salary, regular agad, bukas na ang onboarding. Huwag kang mag-alala, Boss Few. Sisikapin kong magtrabaho ng maayos. Episode. Ang pamilyar ng amoy, parang yung sa bar. Parang nagkita na tayo dati. Mali ka, Boss Few. Common lang itsura ko. Trabaho muna ako. Boss, hindi naman interesado ka sa pangit? Ikaw ang maganda. Ay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Unga pala boss, kailangan pa nating sunduin mamaya. Si Miss Xiaoshan. Phew, Boss Few. Magtatrabaho ako ng maayos. kaya mo yan. Ninang, nilalagnat ka. Mag-asawa na ako, mamaya itong bahay. Inyo na. Mag-asawa ka na? Sino ang gwapong lalaki? Gwapo PA? Hindi niyo naman kilala. Sabihin mo kay Baikaw, huwag na akong hanapin. Kapag nahirapan ka, umuwi ka na lang sa probinsya. Alam Montag na? Mayaman na ang asawa mo. Bakit yung mumurahing bag pa ang dala mo? Nandito na. Ang kakaiba ngayon ni Ninang. Assistant Fang. Miss Xiao. Nasaan ang mga bagahe mo? Yun ba? Itinapon ko na. Uun nga pala, nasan si Boss Fu? Dalhin mo ako sa kanya. Nasa kotse sa harap si Boss Fu. Sige. Boss Fu. Talagang sa'yo ang person na ito. Pa, may trabaho na ako. Mabait ang boss ko. Nagpadala ako ng 15 isa bangko. Naku, itago Montag na lang. Nga, huwag mong pabayaan ang 4 kong apo. Na magutom. Huwag kayong mag-alala, Pa. Yun ba ang pampakalma kong purse? Sa akin talaga yon. Shanshan. Boss Fu, may sasabihin lang ako sa kaibigan ko. Zumama ka sa akin. Pangyuan, sumakay ka muna. Oo. Hi, Shanshan. Bakit nasa'yo ang pitaka ko? Akala ko na wala na ito. Baikaw. May sasabihin akong magandang balita. Ikakasal na ako. Ano? Ikakasal? Biglaan naman to, totoo ba? At sobrang yaman pa niya, ibig sabihin. Hindi na ako kailangang magpakita sa publiko. Itong pitaka, itago mo na lang bilang alaala. Sana kapag nakikita ko ito, para kitang nakikita. Okay lang, Bia? Sige, itago mo, Shanshan. Gusto ko maging masaya ka. Magiging masaya ako, umalis ka na. Hi. Shanshan, magkapatid tayo. Ano na klase kaibigan ako kung aalis lang ako? Kapag nalaman ng boyfriend mo, sasabihin walang modo ako, sige, babatiin ko siya. Para maging maayos ang lahat. Huvak. Shanshan, Ang boyfriend ko, ayaw niya sa mga estranghero, sa susunod na lang. Siguradong ipapakilala ko kayo. Nga pala, masama ang pakiramdam ni Nyanhe. masama ang pakiramdam ni Hehe.
Shanshan, uwi na muna ako. Boss Fu, Sakay na. Siege. Nanay, nakauwi ka na. Hindi ko alam kung sino kayo, pero lumabas kayo sa katawan ng bata. Kami to, ako, ang iyong 4 na paboritong anak. Sinong gumuhit sa inyo? Nanay, hindi ba ako maganda? Maganda. Haha. Si Jenny. Parang may magnanakaw sa bahay, nanay, nawawala ang mga gamit ng ina. Balita ko ikakasal na ang ina, itong lugar na ito. Sa atin na lang ito. Sa atin na lang ito, pero doble ang renta. Mga anak, Nanay, gagalingan naming lumaki para alagaan ka. sige, luluto na ako, ayusin niyo to ha. Sige. Tama, SIUNUN. Kailangan nating kumita ng pera, napapagod na si nanay. Mahirap kumita ng pera, paano tayo kikita? May idea, AKO. Pwede nating hanapin si tatay, yung lalaking yun. Ang tagal niyang hindi nagpapakita, dapat magbayad siya. Tama ka, kuya. Maghanap tayo ng paraan para mahanap si Papa. Kung hindi natin siya makita, humanap tayo ng bagong Papa. Wow. Naku. Pasok na. Wow. Maligayang pagdating, Miss Xiao. Lahat ay akin. Mansyon, pera, at mayamang asawa. Lahat ay kay Xiao Shan. Dito ka natitira pagkatapos. Yingchen, mahal kita. Xiao Shan, ako ang may kasalanan sa iyo noon. Pero ang madaling sabihin ang salitang mahal, hindi ba't masyadong mura? Yingchen. 6 na taon kitang hinintay. Ang mga bagay sa puso, kailangan ng panahon para lumago. Sage, Jingchen, ipapakita ko sa'yo na. Iba ako sa iba. Ipapakita ko muna sa iyo ang iyong kwarto. Dito ka matutulog pagkatapos. Hala, Yingchen, saan ka pupunta? Maghahanda ako ng mga importanteng bagay. Ikaw naman, ihanda mo ang pinakamahalaga mong bagay. Baka. Siege, gagawin ka o agad. Baikaw o baikaw. Salamat PR rin SIO. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong pagkakataon na makilala si Fu Jingchen. Salamin o salamin, sino ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Siyempre ikaw ang magiging mayamang. Raina Nazik Xiaoshan. Walang Laza. Siege. Mahal. Ako. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba't sinabi mong ihanda ang pinakamahalagang bagay? Ang ibig sabihin ng boss ay 4 na set. Kung wala, saan ka matutulog? May trabaho sa kumpanya, pupunta ako doon. Hala, Yingchen. Sigurado ka bang sa kanya ang pitaka? Hindi naman siguro tayo nagkakamali ng tao. Imbestigahan mo ulit, parang hindi siya yon. Siege. At para kay Lolo, sabihin mo na nakita ko na ang tao. Siege. Tangstang inaniyo, ububiya kayo utanga. Hindi mo ako nakikita, nauhaw ka na ba sa tagal kong pagsasalita? Lagyan mo ako ng juice. Dapat sariwang pikta lang.
At ikaw, maghanda ka ng tubig para maligo. Ikaw naman, magluto ka ng midnight snack. Mga anak, pasok na ako sa trabaho. Nandiyan na ang pagkain sa mesa. Huwag kalimutan kumain, paalam. Paalam, Mama. Paalam. Axion, Sige. Heto, sa susunod, ingatan mo ang mga mahahalagang bagay. Salamat sa iyo, dalaga, salamat. Tingnan mo to, hoy, ano. Papunta na ako. Mauna ka na sa pagbilang ng pera, pupunta muna ako sa ospital. Naku, dalaga, hindi pa kita naitanong. Ano ang pangalan mo? Akay. Doktor, may dinala na bata. Nasaan siya? Ay, Ikaw ba ang magulang ng bata? nasaan na siya ngayon? Nasa pinakaloob na silid siya. Na-transfuse na ang bata. Wala namang malubha. Kasama siya ng ama. Pero, ayong mga magulang ngayon, talagang pabaya. Tunay na ama, paano siya makakapagbigay ng dugo? Tunay na ama at anak, saan ang galing niyang ama? Ang ama ng bata ay si Fu Jingchen. Nasa loob ng silid, nang dalhin niya ang bata. Sinabi niya, match ang blood type, buti na lang double check NG ospital. Hindi pwedeng magdunate ang malapit na kamag-anak. Fu Jingchen. Doktor, hindi ka nagbibiro. Tingnan mo na lang. May relasyon bilang mag-ama si Fu Jingchen at Nianhe. Si Fu Jingchen ay ang lalaki noong 7 taon na ang nakalilipas. Baikaw. Hindi pwedeng siya, ang yaman niya. Paano kung agawin niya ang anak ko? Anong ginagawa mo dito? Ako, Ano iyang hawak mo? wala, Boss Fu, may nangyari sa anak ko. Pupunta muna ako sa anak ko, ako. Baka ang bata ay kanya. Hindi ko akalain na may anak na siya. Para sa anak, nagtatrabaho ng husto. Mas matapang siya kaysa sa inakala ko. 1 taon na ang nakalipas, ito ay gamit ng bata. Hanapin ang ama, bundok ng Daokon. 7 taon na ang nakalilipas. Boss, pamilyar ang salitang ito. Bundok ng Daokon, 7 taon na ang nakalilipas. Ang tao noong 7 taon ay siya. Boss Fu. Bumalik sa villa. May relasyon bilang magulang at anak sina Fu Jingchen at Nianhe. Mga walang kwenta, ang lalapad naman ng mga mukha ninyo. Hanggang ngayon sinasabi pa rin ninyong taga-probinsya ako. Sasabihin ko sa inyo, ako ang magiging asawa ni Fu Jingchen sa hinaharap. MS Chiao, nagkamali kami. Nagkamali? Ngayon niyo lang nalaman? Hinaharap. Tigilan mo yan. Yingchen, nakauwi ka na. Anong ginagawa mo? Ako, tinuturuan ko lang ng leksyon ang mga tauhan mo. Masyado kang mabait sa kanila. Wala silang respeto sa'yo. Bawat isa sa kanila ay nagtatrabaho sa bahay ng mahigit 10 taon, parang pamilya na. Bakit ganito pa rin ang ugali nila? Tama. Mali ang anggulo ng paghampas mo. Anong mali? Tingnan mo, ganito. Hindi masyadong pagod at masakit. Gusto mong turuan kita. Sige. Fangyuan, halika rito. Magpakita ka ng halimbawa. Ha? Boss? Parang? May galit ka sa akin? Tumigil ka sa kakadaldal at halika rito. Shanshan, panoorin mong mabuti. Nakita mo? Dapat ganito. Mahalaga ang tamang anggulo. Dapat tama ang lakas. Para matagal ang sakit. Yingchen. Yingchen, ako ang hinampas Montag. Tinutulungan lang kitang mas lalong maalala. Naalala mo na ba? Gusto mo pa ng ilang beses. Ayoko na, ayoko na. Sakto, may ilang bagay akong gustong itanong sa'yo.
Sinyan ba ikaw? Kilala mo ba? Hindi ko siya kilala. Ang nangyari 7 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa akin ang buong pangyayari. Ang pangyayari. Noon, hinahabol ka sa bundok. Ako ang sumagip sa'yo. Pero hindi ko inakalang gagawin mo sa akin ang... Nagkataon lang ba ang bata sa ospital? Jingchen, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede akong umalis. Pasensya na, kasalanan ko. Sino ba talaga ang Nyan Baikaw na sinasabi mo? Isang babaeng taga-probinsya. Nagtatrabaho ngayon sa aking hotel. Bagong trabaho ni Baikaw. Sa hotel pala ni Jingchen. Nagkamali ako ngayon. Magpahinga ka muna. Pupunta muna ako sa opisina. Hindi ko hahayaang. Makipagkita kay Jingchen o lahat ay magwawakas. Boss, hindi mo naman basta-basta paniniwalaan ang sinasabi niya, di ba? Imbestigahan mo ulit ang background ni Xiaoshan. Kuya, seryoso ka ba dito? Halika, ang sikreto ni nanay. Malapit na bang mabuko? Sige, ako na. ITO-NA na. Ay, todo na, tari natin talaga. Nahanap na natin ang tatay natin. MS Chiao, ang babaeng magiging asawa ng CE sa hinaharap. Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Hindi, si Nyan Baikaw ba ay nasa inyo? Yung tagalinis ba ang sinasabi mo? Siya yung personal na kinuha ni Boss Fu. Gumawa ka ng paraan, palisin mo siya agad dito. Hindi, parang hindi maganda to. Personal siyang kinuha ni Boss Fu. May 100,000 dito sa card. Kapag natapos na, sa'yo na lahat yan. Kahit personal siyang kinuha ni Boss Fu. Kung makakasama siya sa ating magiging asawa ng CE, tatanggalin ko pa rin siya. Ipagkakatiwala ko sa iyo to. Huwag kang mag-alala, MS Chiao. Sige, hintayin ko ang magandang balita mo. Nian Baikao. Manager, Ilang araw ka pa lang dito. Natuto ka ng mag-absent. Anong ginawa mo kaninang umaga? wala naman, nagpaalam ako. Huwag kang magdahilan. 2 oras lang ang binigay kong pahintulo. Kaninang umaga pa kita hinahanap. Nagpapatamad ka siguro. Kunin mo ang sahod mo sa counting at umalis ka na. Wala po manager, tumulong po ako sa matanda. Para hanapin ang nawawala ng gamit. Guvat iya. Pulihin siya. Hulihin ang manager, itapon siya. Boss Fu. Wangdefa, ano ang nangyari sa manager kanina? Nakalimutan mo na ba? Boss Fu, siya po, kaninang umaga pa nawawala. Tiyak nagpapatamad ang aming Suwangjin. Hindi na kailangan ng ganitong empleyado. Wala po talaga, tumulong po ako sa matanda para hanapin ang nawawala niyang gamit. Nagmamadali po siya kaya tumulong ako at ang aming hotel ay may prinsipyo. Na ang serbisyo at ang bisita ang pinakamahalaga. Nagsisinungaling ka pa. Tumulong ka raw sa iba. Kung may papakita mo siya ngayon sa hako, maniniwala ako sa iyo. Ako, Nen, sa wakas nakita na kita. Nene, salamat. ano ang ginagawa ninyo? Umaga, Salamat. umaga, Salamat. umaga. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng apo ko, Hiya. Iniwan namin ang pera sa matanda. Pero hindi namin inakalang mawawala siya. Kung hindi dahil sa iyo, ang pambayad sa ospital ng anak namin ay hindi makakarating sa OAS at hindi magagawa ang operasyon. Salamat sa iyo. Naagapan ang anak namin. Pupunta kami sa iyo. Maraming salamat talaga. Trabaho ko lang ito, hindi ko kinuha ang pera. Isa ito sa mga prinsipyo ng aming hotel. Hiya, ito para sa iyo. Halika. Salamat sa iyo. Walang anuman, okay na ba ang bata? Nagpulot ka ng pera? Magano? Mahigit 100,000 ito. Ang perang ito ay pinaghirapan naming buong pamilya. Tama. Okay lang, basta okay ang bata. Umuwi na kayo at bantayan ang bata, sige na. Alis na kami, paalam. Manager, mapapatunayan ko na ito. Mahigit 100,000, baka nga. Akala mo kulang kaya, hindi mo kinuha. Tama na. Wangdefa. Bilang general manager ng Swanjin Hotel, ang prinsipyo ng aming hotel. Nakalimutan mo ba? Kung nakalimutan, isulat mo ng 1,000 beses. Manager Fu, ang prinsipyo ng hotel natin ay napakahaba. Kasusulatin mo ako ng 1,000 beses. Hindi lang 1,000 beses, mula ngayon, kalahati ng sahod mo. Huvak naman, Manager Fu. Magaling ang ginawa mo, hindi mo kinuha ang mahigit 100,000. Fang Yuan, applyan mo siya ng 10,000 bonus.
Magkano? 10,000. Nabulol ako, karapat-dapat ka sa 10,000 at mula ngayon, ikaw na ang assistant manager. Pagkatapos ng City Youth Competition, ang visit mula sa abroad ay dadalaw sa ating hotel. Kailangan mong maging handa. Ihanda ang mga mesa at ingredients. Huwag kang mag-alala, Manager Few. Gagawin ko ang lahat. Kaya mo yan, magaling ka. Bei Kao. Kuya Yutang, bakit ka nandito? Kuya Yutang, bakit ka nandito? Sino to? Mas excited pa ako sa kanya kaysa sa bonus. Boss. Hindi ka ba nakit kay Bei Kao? Ako nga, naakit din sa'yo. Boss, kung ikaf naman talaga. Pwede na rin. Deduction sa sahod, 200. Balat sibuyas. Kuya Yutang, bakit ka nandito? Kumuha lang ako ng pangalawang puhunan, tapos bumalik ako. Tapos sabi ni Tyonyan, nagtatrabaho ka sa hotel na to. Kaya dumaan ako para bisitahin ka. Ang galing mo talaga, Kuya Yutang. Anong proyekto? Sakto, naghahanap din ako ng pwedeng pag-investan. Kuya Yutang, ito si Boss GV ng kumpanya namin. Sobrang yaman. Kumusta, Boss Fu? Ako, SA Short Film Industry lang. Kuya Yutang, ano yung short film? Isang bagong uso ngayon. Parang MGA short video lang. Video. Yung parang teleserye ba? Ang galing mo talaga, Kuya Yutang. Hindi ka nagkamali na graduate ng Tsinghua at Peking University. Tsinghua at Peking? O, maganda naman. Yang boss namin. Graduate in Oxford University. Oxford University. Ano yun? Nagluluto ng barbecue. Hindi, top university sa UK. Kuya Yutang, alam mo pa yan? Ang galing mo talaga. Sayang, hindi ako nakapag-college. Okay naman ngayon si Baikaw. Oras ng trabaho ngayon kung may sasabihin ka pagkatapos ng trabaho na. Ah. Sige, Kuya Yutang, puntahan kita sa ibang araw. Magtatrabaho muna ako. Ziga. Nga pala, ito yung ipinabigay ni Tyonyan sa'yo. Itlog at grilled mushrooms. Lutuin mo na lang. Sige, Kuya Yutang, bye. Salamat. Kahit na si Fujin Shen, hindi alam ang identity ko pero marami siyang naitulong sa akin. Baka pwede ko na lang ipadala sa kanya. Baikao, kung hindi ka alis, huwag kang magalit. Nanay, pupunta ka na naman sa hotel? Night shift ako ngayon, mag-ingat kayo sa bahay. Yung mushrooms, huwag masyadong madami. Pag may time ako sa susunod na araw, dadalhin ko kayo para makipaglaro kay Yutang. Ang saya. Nanay, merong kabiyak. Ang number ni Tio Yutang? Halika. Ito. Edi, aalis na ako. Bye. Palam. Ang galing talaga ni Mama magluto. Tuan-tuan, anong ginagawa mo? Xiaomei, bake it ka aging as shape? Xiaomei, sumiyateyo. Nabaliw ang bunso. Boss Few, nandyan ka ba? Eddie, ilagay muna sa mesa. Anong ginagawa mo? Ingat! Hindi ko sinasadya, Boss Few, wala akong nakita. Aksidente lang lahat ito, aksidente, pasensya na Boss Few. Alam kong hindi sinasadya, ano ito? Boss Few, ito ay ligaw na kabut mula sa bundok sa amin. Masarap talaga, tikman mo, hindi mabibili sa labas. Masarap na, galing sa inyo ito. Gaano karami? Ang dami at hindi lang marami, may nagtatanim pa talaga. Pero mababa lang ang presyo pag ibinebenta sa labas. Ganito na lang, simula ngayon, ang hotel ay bibili ng kabute mula sa inyo. Salamat, Boss Few. Ilan ang kailangan mo? 20,000. 30,000. 30,000 pwede. 300,000. Sinabi ni Boss Fu 3 milyon. 3 milyon? Boss Few, hindi ka nagbibiro. Ang 3 milyong kabute, hindi lang para sa buong kumpanya. Kahit sa babuyan, mabubusog lahat ng baboy. Sino nagsabing isang hotel lang ang kay Boss Fu?
Daan-daang hotel ang kay Boss Fu. 5 at 4 na bituin. Gamit lahat ang pinakamagandang sangkap. Maliit lang ang 3 milyon. Kalahating taon lang yan. 3 milyon sa kalahating taon, 6 milyon sa isang taon. E di lahat ng tao sa barangay ay magiging mayaman. Pangyuan, ihanda ang kontrata. Opo. Boss Few, maraming salamat, ang bait mo. Boss Few, ano nang nangyari sa iyo? Bakit may kabute sa ulo mo? Kabuti. Impossible. Narito. Tang. Tang-tang, ako. Boss Few, baka nalason ka? Baka hindi luto ang kabute. Boss Few, kalmahan mo. Pasensya na, Boss Few. Halo, 120. May taong nalason dito. Boss Kao, okay lang Asia? Sa ngayon, wala namang malubha. Hindi naman malalim ang pagkalason sa kabute. Siguraduhin mo lutong-luto na sa susunod. Salamat, Doc. MS niyan, nalason ang anak at asawa mo. Anak at asawa? Si Tuan-Tuan at Fujinkan, bakit nasa isang kwarto? Mali ka, Doc. Hindi siya asawa ko. Sige, mauna ka na. Baikao, 2 pala ang anak mo? Kumpleto ang pamilya. Buti na lang wala rito ang 3 pang anak ko. Kung hindi, baka mahuli ang totoo kong pagkatao. Uy, Baikao, bakit ka nandito? Kuya Yutang, dinalhan ko ng kabuti ang boss ko. Tapos nalason kami. Malapit na akong magpahinga nang tumawag ang mga bata. Dali-dali akong pumunta. Pagdating ko, nakikita na ni Tuan-Tuan ang mga multo. Kaya dinala ko agad sila rito. Kasalanan ko to, sobrang careless ko. Salamat, Kuya Yutang. Walang problema. Ano ba ang nangyayari? Malamang, nanonood sila ng Journey to the West. Oy. Ono sinasabi mo? Fuyingking. Bigyan mo si Baikao ng kontrata na 6 milyon. 3 taon ang kontrata sa Wild Mushrooms. Miss Xiao, hindi mo ba nakikita na may kausap ako? Umalis ka. Wang Defa, kahit anong paraan ang gamitin mo. Basta mapalis Montag lang siniyan Baikao. Kapag naging asawa na ako ng presidente, bibigyan kita ng 1 milyon. Bakit? Nyan Baikao, bakit mo kinukuha ang lahat sa akin? Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Boss Fu, bumili ako ng lugaw. Kain ka. Bigyan mo rin yung bata. Nasa loob ang kusina, doon ka pumasok. Ang galing ng assistant manager Akastart pa lang, nakakuha na ng milyon-milyong proyekto. Salamat sa papuri, Manager. Hindi. Pinupuri ba kita? Manager, straight to the point lang ang utak ko. Sabihin mo na lang diretso. Hindi ko maintindihan yung paikot-ikot. Sige, mauna na ako. Oy, teka. Wala namang problema. Malapit na ang City Youth Competition. Walang dapat magkamali. Dapat siguradong safe ang mga ingredients ng hotel. Ikaw ang bahala sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Manager. Niyan by Chao. Diba? Ngayon, paalisin kita sa hotel ng tuluyan. Boss, may problema. Ngayong hapon na ang City Youth Competition. Lahat ng kumain ng pagkain sa ating hotel ngayon ay patuloy na nagtatay. Niyan by Kao. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinagkatiwalaan ka ni Boss Fu. Ganito ka amak trabaho? Sa ganitong critical na panahon, nangyari ba ito? Paano ako makikipag-usap sa organizer? Malu, kasalanan niya ito. Deng Elu, Manager, lahat ng mga sangkapay. Ako mismo ang nag-check, sigurado walang problema. Yung halamang nagpapatay. Hindi ko alam kung paano nakasama. Nadala na ba sa ospital? Hindi na kaya, Boss Fu. Hindi na abot sa ospital. Ngayon, lahat sila ay patuloy na nagtatay. Fu Yingqin. Dahil sa ating pagkakapatiran, ipinagkatiwala ko sa iyo ang trabahong ito. Paano tayo ngayon? Isekret muna ang balita. Huwag ipaalam sa iba. Boss Few, lahat ng sangkap ay ako mismo ang nag-check. Imposibleng may problema. Hindi ito ang panahon para sa mga ganyang usapan. Dali, ipatawag ang doktor para mag-check, Boss Few. Ako ang may gawa nito, ako ang bahala. Anong bahala? Paano sila makakapaglaro mamayang hapon? Umalis ka na. Tanggal ka na. Boss Few, nakakain sila ng isang uri ng halaman. May paraan ako. Sino pa ang magtitiwala sa iyo ngayon? Nyan ba ikaw? Simula nang dumating ka sa hotel. Hindi na tumigil ang gulo dito. Ikaw kaya mo ba? Kaya ko. Ganun ka lang mag-iwala sa kanya? Hindi ko alam pero tiwala ako sa kanya. Hello, kailangan ko ang mga halamang ito. Pakikuha mo nga. Mga kasama, kunting tiis pa. Konting tiis pa. Boss Fu, 2 oras na lang, hindi na abot.
Hindi na natin ito matatago. Nagtatanong na ang mga reporter sa labas. Bakit hindi sila papasukin? Boss, kung hindi natin papapasukin ang mga reporter, siguradong lalaki ang issue. Papasukin mo sila. Heto na. Dumating na ang gamot. Ito, Mian Baikao, ano ang ipinainom Montag sa kanila? Natay sila dahil sa isang uri ng halaman na nakakain nila. Nangyari na ito sa amin dati. Kaya may antidote ako. Uminom lang, gagaling agad. Kung may mangyaring masama sa kanila, ikaw ang mananagot. Ako ang bahala sa lahat. Wala na tayong magagawa kundi subukan ito. Dali, painumin mo na. Hala, wala na ang sakit. Parang may apoy. Na gustong lumabas. Okay na talaga ako. Okay na. Mas energetis pianga. Ang galing. Inaalaman ni Pangyoan ng reporter na pwede nang pumasok. Paano posibleng gumaling siya ng ganun kabilis? Gumawa ka ba ng kalokohan? Sana ba? Ako. Kung may kalokohan o wala, tingnan mo na lang ang CCTV para malaman mo. Hindi ka naman empleyado ng hotel namin. Sino ang nagpahintulo sa'yo? Kapag nalaman ko kung sino man yan, pananagutan niya ang kahihinatnan. Kaya Montag yan. Kaya Montag yan. Mas maasahan pa ang Baikao sa hotel ninyo. Pagkatapos ng lahat ng kompetisyon mamaya, may mga dayuhang dating para makipagnegosyo. Kung magtagumpay ito, bilyon-bilyon ang kontrata at ang paghahanda ng piging, ay ipagkakatiwala ko pa rin sa inyo. Hahayaan mo pa bang maghanda ang hotel namin? Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Nga pala, mahilig silang manood ng sayawan, bigyan natin sila ng ibang klaseng palabas. Matagumpay na nagtapos ang City Youth Competition. Tapos na ang kompetisyon, pero hindi pa lubos ang pagtatapos. Ang mga panauhin mula sa ibang bansa ay kakain sa Swanjin mamayang gabi. Kailangan magpakita kayo ng buong giting. Opo. Malaki ang gagawin mamaya, baka kulangin tayo sa tauhan. Bilang assistant manager, napakahalaga ng tungkulin mo. Huwag kang mapapabaya sa anumang pagkakamali. Opo, Boss View. Walang kwenta, Kavya. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Madam, wala na akong magagawa. Sino ang mag-akalang napakagaling pala ni Baikao? Isang probinsyana lang yan na may alam ng mga tradisyonal na remedyo. Pakinggan mo, anumang paraan ang gamitin mo mamayang gabi. Kailangan mong alisin siya. Naiintindihan mo ba? Huwag kayong mag-alala, madam. Naisip ko na ang perpektong plano. Sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa. Sige, hintayin ko ang mabuting balita mo. Maghanda ng isa pang set ng upuan at sarera. Handa na ang lahat. Ang mga pagkaing espesyal at palabas ay handa na rin. Mabuti. May problema. Maraming tao dito, huwag kang magpanik. Ano MG nangyari? Ang pangunahing artista para sa palabas mamayang gabi ay hindi makarating. Hindi matutuloy ang opera. Ano? Hindi makakarating? Dagdagan ang bayad. Ayaw talagang pumayag? Sabi niya pupunta siya sa ospital. Baikao, tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na ito? Impossible. Nauna ko nang kinausap, sinabi niya darating siya sa loob ng 5 minuto. 5 minuto. Mukhang may kumukontra. Ayaw naming maganda ang aming Swanjin Pangyoan. Gamitin ang lahat ng pwersa, siguraduhin makahanap ng marunong umawit ng opera. Mas mabuti kung makarating sa loob ng 0 minuto, kaya ko pang inilay ng 20 minuto. Huli na mga dayuhan. Ayaw na ayaw sa mga taong hindi sumusunod sa oras. Sinyan Baikao, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Presidente Few. Ako na. Ikaf? Ano ang kaya Montag? Ikaw na lang ang pumunta sa impyerno. Sigurado ka. Ito ay pag-awit ng opera, hindi martial arts. Ang mga bisita ay gusto lang makakita ng espesyal na palabas. Noong bagong taon, inanyayahan ako ng opera group. Huwag kang mag-alala. Walang problema sa akin. Sige, maghanda ka. Pwede bang gupitin ang buhok? Kahit ano, basta bilisan mo lang. Ginoong Wisite, Luyang, matagal na tayong hindi nakita. Presidente Fu, matagal ko nang gustong makipag-ugnayan sa iyo. Maligayang pagdating sa Swanjin Hotel, upo tayo at mag-usap. Balita ko may magandang opera ngayon. Medyo matagal na ito. Kakaiba, malapit na ang oras. Bakit hindi pa nagsisimula ang palabas? Presidente Fu, ito si Nian Baikao. Baka natakot at tumakbo na? Lao Fu, yung batang galing sa probinsya. Kaya ba niya? 1 minuto na lang. Nasaan na ang mga artista? Bakit hanggang ngayon hindi pa nagsisimula? Sandali lang. Ito si Nian Baikao.
Ito ba yung batang galing sa probinsya? Ang pangalan niya ay Nyan Baikaw. Oo, Zinian Baikao, may boyfriend ba Asia? Mukha ba akong bagong boyfriend niya? Mukha kang ulam na inihain. Anong ulam? Ulo ng baboy. Presidente Few. Hindi ba nagalit ang bisita? Magaling ang ginawa mo, napakagaling, nabighani ako. Salamat sa magaling na makeup artist. Nian Baikao. Swerte mo lang ito. Hindi namin kailangan ng ganitong swerte sa kumpanya. At hindi rin namin kailangan ng ganitong swerteng assistant manager. Manager, ako. Tama siya. Narinig Montag? Si Presidente Fu ay nasa panig ko. Presidente Fu, ikaf ay. Ang aming hotel ay hindi nangangailangan ng isang assistant manager na tulad mo. Pero kailangan namin ng isang manager na nag-iisip para sa hotel at mga bisita. Simula ngayon, ikaw na ang manager. Boss Few, totoo ba? Boss Fu, siya ang manager? E ako? Siyempre, ikaw ay pupunta sa kulungan. Assistant Fong, ano? Ano ang sinasabi Montag? Bang Defa, may nag-report na naglagay ka ng gamot na nagdudulot ng pagkatay sa mga pagkain sa hotel. Zumama ka sa akin. Manager Wang, ikaw pala. Hindi ako. Hindi ako. Baikaw. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang hotel sa hinaharap. Salamat, Boss Few. Double kayo ako. Kamakailan ay tahimik dahil sa tulong ng isang tao. Kaya ako nakarating dito. So, Ililibre ko si Kuya Yutang. Boss Few, hinihintay ako ni Kuya Yutang sa labas. Aalis na ako. Ay naku, si Boss Fu, natatalo rin pala. Hoy, Lao Fu, saan ka pupunta? nakangati ang kamay, bibili ako ng negosyo. Matanda ka na, bulag ka ba? Ikaw ang laging lumingon, ikaw ang bumangga sa akin, miss. Matanda ka na, alam mo ba kung magkano ang suot ko? Damit? Kaya Montag bang bayaran? Ang dumi Montag. Sige, hindi kita pagtutugunan ng pansin. Hoy, hindi mo pa binabayaran ang damit ko. Alis ka na? Sinabi ko na, ikaw ang bumangga sa akin. Bakit ako pa ang sinisisi mo? Ako ang sinisisi. Taga-probinsya ka siguro, alam mo ba? Kung saan ka naroroon? Sasabihin ko sa iyo. Ito ay 7-star hotel, hindi para sa mga tulad mo. Pwede kang pumasok. Lolo, okay ka lang. Hoy, ikaw pala, ang laki ng pinagbago mo. Ah, nag-attend ako ng party kanina. Nag-ayos lang ng konti. Miss, paano mo nagawang saktan ang matanda? Siya ang bumangga sa akin, hindi man lang nagsorry. Kayong mga taga-baryo, Dapat sa inyong lugar lang kayo. huwag kayong pumunta sa mga ganitong lugar. Hindi ba kayo nahihiya? Pamilyar ang boses na ito. Kahit gaano kaganda ang hotel, kung hindi nagsaserbisyo sa mga bisita, walang kwenta. At saka, pupunta ako para sa aking manugang, bibigyan ko siya ng regalo. Ano ba ang pakialam mo? Regalo? Mga basura lang ba ito? Hindi kaya. Ito ay mga plastic na bote na kinuha sa basurahan. Grabe ka naman. Ito ay lungsod, hindi probinsya. Walang may pakialam sa iyong pagiging bayani, pati na sa iyo. Isang basurero, nasa ilalim ng lipunan. Manatili ka sa lugar ng mga nasa ilalim, huwag kang lumabas at magpahiya. Ikaw, gaano ka naman kataas? Kami ay mababa ang pinanggalingan. Pero bawat sentimo na kinikita namin ay galing sa aming sariling pawis. Malinis ang pinaghirapan. Hindi tulad mo. Suot mo yung mga mamahaling damit pero marumi ang kalooban mo. Tama. Ikaw na isang maliit na manager, nangahas kang murahin ako. Baikaw, ayos ka lang? Kahit mataas ang posisyon mo, hindi ka dapat mang-api ng matanda at manakit ng empleyado. Ano bang pakyala Montag? Hindi tayo dapat matagal dito, umalis na tayo. Huwag kang aalis. Shanshan, Sino si Shansan? Hindi si Xiaoshan? Bakit ka nakaganito? Parehong kilala ninyo ang dalawang ito. Sige, kung nakilala na, hayaan na. Baikaw. hindi ito ang lugar para sa iyo. Umuwi ka na lang sa probinsya, pwede ba? Pumunta ako sa lungsod para magtrabaho at kumita para sa pamilya ko. Hindi ako basta-basta susuko. Baikaw.
Bibigyan kita ng 100,000. Pakasalan mo na si Shenyutang ngayon din. Pwede ba? Kulang ang 100,000? Bibigyan kita ng 200,000. 300,000. 1,000,000. Sige na. Shenyutang. Hindi mo ba gusto si Baikaw? Bumalik ka na at pakasalan mo siya. Shanshan, mayaman ka, pero ayaw ko. Baikaw, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Pwede ba? Tingnan mo. May lugar ba dito para sa iyo? Hindi ko inaasam na maging mayaman, pero magsisikap ako. Ano ba silbi ng pagsisikap mo? Kahit magsikap ka habang buhay, hindi mo ako maabot. Dahil mayaman ka, pwede mo nang hamakin ang iba? Sa tingin ko, baka balang araw, ang yaman mo ay mababala. Tumahimik ka. Alam Montag ba kung sino ako? Sabihin ko sa iyo, ako ang may-ari ng tindahang ito. Naniniwala ka ba na isang salita ko lang? Ay mapapaalis ko kayong lahat. Talagang hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala, ha? Guwat iya. Eksklusibong lugar ito, hindi lahat makakapasok. Palayasin mo na sila. Tumigil ka. Yingchen, binastos nila ako. Palayasin Montag sila agad. Pat, Tong Basurera, Yingchen. Basurera. Ang galing, Yang si President Fu. May kasamang babaeng mayabang. At ang lakas ng loob. Baka may pagkakamali lang. Ike ng pagkakamali. 70 taon na ko sa mundo. Ngayong taon, pinakakupal ang nakilala ko, Jigo. Lolo, huwag niyo nang pansinin, ako na ang bahala. Gayon, zazaluhan kita, Apo. Tingnan natin sinong maglalakas loob. Lolo, mali po ako. Yingchen. Anong tawag mo sa kanya? Lolo. Anon gayon. Hindi ka ulok tenga Montag. Ipagbili mo yang mamahalin mong damit. Pambili ng gamot sa tenga mo. Hindi kaya ganon nga. Lolo, si Ocean ba yung nagligtas sa'yo? Tumulong sa'yo, baka nagkamali lang kayo. Anong pagliligtas? Zia. Siya ang nagligtas sa akin. Si Baikaw iyon. Si Ocean, niloko mo ako. Yingchen, hindi ka o sinasadya. Sabi Montag pananagutan Montag ako. Ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko at humingi ka ng tawad sa lolo ko at kay Baikaw. Baikaw, mali ako. Baikaw. Lolo, mali po ako. Sige, yang ugali mong ganyan. Hindi ka kailanman magiging fu. Buti na lang nandito ako, kung hindi. Mali pa ang nabigyan ko ng regalo. Oy. Baikaw, ayaw na, to Apo. Hindi pwede, Lolo, hindi ko pwedeng tanggapin to. Lolo, hindi maganda na ibigay ito sa iba. Pangiwan, ihatid si Ocean pauwi. Oo. Yingchen ako. Yingchen. Lolo, Huwag mo siyang pansinin. Baikaw, tanggapin mo na. Lolo, hindi ko talaga ito pwedeng tanggapin. Lolo, hindi ganyan ang ugali ni Baikaw. Bakit nakalimutan mo? Kung ganong, ganito na lang. Bukas, samahan mo ako mamasyal, okay lang ba? Lolo, may trabaho pa ako bukas. 50,000 sa isang araw, samahan mo ako mamasyal. Boss Few, hindi ko naman gusto ang pera mo. Gusto lang ni Lolo mamasyal, sasamahan kita. Lolo, bibili ka ba ng electronics? Bigay mo sa akin ang cellphone mo. Luma na, 2. Hello, ano po ang kailangan ninyo? Yung mga lumang modelo, ayaw namin. Yung pinakabago at pinakamataas ang specs. Ipack mo, lagyan ng pinakamagandang setup, ilagay ang card sa loob. Panahon pa ng dinosaurs to. Bakit ganito pa rin gamit mo? Lahat to para sa yo.
Hoy, Ayaw ko na, ang bilis ng oras, may susunod pa tayo. May susunod pa tayong pupuntahan. Tara na. Hindi ka marunong manligaw. Kailangan pa akong sumalo. Ayaf ka tu, ayaf ka rin tu, yung iba? Lahat ng modelo, ayon sa sukat niya, ipak mo lahat. Lolo, hindi ko talaga kailangan. Ay naku. Anak, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Karapat dapat ka sa mga to, at saka. Hindi naman sa akin ang card na ginagamit. 39,000 ang Nagastos. 286,000 ang Nagastos. 843,000 ang Nagastos. Fang Yuan, Narito po ang inyong lingkod. pumunta ka sa mall, tingnan mo kung binili na ni Lolo ang buong mall. Haha. Maglibot ka muna, may tatawagan lang ako. Ang kuripot ni Baikaw. Pagdating ng panahon, bibilhan ko siya ng bag, siguradong masaya siya. Sa susunod na 2 araw, ika-negatibo 7 kaarawan ni Kapitan. Pagdating ng panahon, dadalhin ko ang kontrata na 6 milyon. Tiyak na walang makakapanghamak sa aming pamilya. Tapos bibilhan ko si nanay ng bag, siguradong bagay sa kanya. Ang premyo sa katawan ko, mga 78,000. Bibili ng bag na hindi ganun kamahal, siguradong kaya. Kumusta? Ano po ang may tutulong ka sa inyo? Gusto kong tingnan itong bag na ito. Ay naku, miss, ang ganda talaga ng taste mo. Ito ang pinakabago ngayong season. Bagong modelo ng leather bag, 38,000. Magkano? Tet lampu, ti 8,000. Hindi ito leather bag, parang pinatay mo ang daan-daang baka. Tapos pinagsama-sama at kinain. Kung hindi mo kaya, sana sinabi mo na agad. Kung alam ko lang na hindi mo kaya, hindi ko na sana ito kinuha. Hindi ko alam. Kung may laway ka na. Natumalsig dito. Ay, Miss, mas bagay itong bag na ito para sa business. Kung wala kayong balak bilhin, pwede kayong tumingin ng ibang modelo. Tama na, hindi mo ba nakikita na hindi niya kaya bilhin? Huwag nang mag-aksaya ng oras, umalis ka na at magtrabaho ka. Ang aming serbisyo ay nakafocus sa customer. Kahit hindi bumili, dapat gawin ang trabaho. Nakakatawa. Kung kaya niyang bilhin, 3 bises akong luluhod. Tatawagin kitang lolo. mali ang sinasabi mo. Hindi ko kaya bilhin ang bag na ito, pero hindi naman. Kailangan kong bumili pagpasok ko. Tama na, huwag kang magpanggap na mayaman. Ito ay high-end na tindahan. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Huwag mong dumihan ang aming tindahan. Kung ganyan kayo kasikat, bakit hindi kayo magtayo sa outer space? At ibenta sa mga alien? Ano ba itong pobreng ito? Umalis ka na. Hindi siya ang dapat umalis. Boss Fu, bakit ka nandito? Ano, hindi ba ako pwedeng pumunta sa bulok mong tindahan? Hindi. Boss Few, bakit ka nandito? Ano ang nagustuhan mo? Wala akong nagustuhan. Naku. Boss Fu at itong pobre, mukhang may special na relasyon. Boss Fu. Ang kanyang piniling bag ay ito. Ay balot. Ay, Ziege. At yung lahat ibalot. Ay sige, ilang seles kaya ang makukuha ko? Sandali. Ang dumi ng kamay mo, paano ko malalaman? Pwede pa bang gamitin ang bag na hinawakan mo? Boss Fu. Ipak mo ang mga ito, bonus mo na yan. Hindi pwedeng ganyan. At ikaw. Tanggal ka na. Boss Fu. Umalis ka na. Alam mo pa palang pumunta? Lolo, alam ko na ang mali ko. Parusahan ka namin, samahan mo kami mamili ngayon. Lolo, sapat na ba ang mga nabili natin? HMP, malayo PA yan. Mga damit lang ito. May malaking jewelry store diyan. Tara, bumili tayo ng ginto. Tara, bumili tayo ng ginto. Tara. Kumusta? Ano po ang may tutulong ka sa inyo? Ito, at yan, 700 at 79 na ginto. Ay, per lahat, wag ang mga diamante, hindi yan nag-apreciate. Kumusta? Napak na po lahat. Baikaw, lahat ito es ayona. Hoy, bakit ka nakatulala? Mag-swipe ka? ATM ko. Baitsaw, next store tayo. Ito, gatas ng kamelyo, gatas ng kambing, protein powder, at lahat ng damit at sapatos ng bata. Ipak lahat. Bak, yung mga panggit, yung iba, ipak lahat, mamaya, itong mga manika. Ay, pack lahat. Huwag na kayong bumili, Lolo.
Hindi ko inakala, si Miss niyan, pag nag-ayos. Pareho na sa artista. Talagang kumikinang siya, hindi ko inakala. Na magkakilala na pala sila ni si Ocean dati. At magkaibigan pa, kung hindi dahil kay Lolo. Boss, baka hindi Montag PA malalaman yan. Boss Few, nandito na ba ako? Boss Few, pababa na po ako, may anak pa ako. Kailangan kong magluto para sa anak ko. Uwi na po ako, may anak pa ako, hindi pwedeng magpuyat. Si Boss Fu natin, gabi-gabi hindi makatulog. Fangyuan, 200. Boss Few, hindi ka makatulog. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Bites out. Bakit ka ganyan na yan? Hoy, kuya, kachalada mo. Boss Few, ito, ako mismo ang gumawa, walang katulad. Ilagay mo to sa tabi ng kama mo. CJ, Uwi na po ako, paalam, see you tomorrow. Oy, Baikaw, Kuya Yutang, bakit ka nandito? ay ako. Ang mga ito ay galing kay Boss Fu. Napakabait ni Boss Few. Binigyan niya ako ng mga ito. Dobleng sipag ang gagawin ko sa trabaho para sa hotel. Lahat ng aspeto ay gagawin kong maayos. Grabe ang pagtrato sa'yo ni Boss Fu. May gusto kaya siya sa'yo? Impossible. Ikaf, may gusto ka rin ba kay Boss Fu? Hindi pwede, bilyonaryo siyang si. Alam ko ang lugar ko, ordinaryong tao lang ako. Napakalayo ng agwat namin. Alam ko ang katayuan ko at saka. Baka dahil lang tinulungan ko si. Lolo niya kaya nagpapasalamat. Zanan ga. Ay, ang gabi na. Hindi mo man lang ako inimbita sa bahay. Kuya Yutang, hating gabi na. Sa susunod na lang, babawi ako ng pagkain sa'yo. Bye-bye. Wow Lego. Wow Gatas. Wow Coloring Book. Wow Super Scion. Baby Bai Chow. Yaman Emo Na. Grabe ang pagtrato sa'yo ni Boss Fu. May gusto kaya siya sa'yo? Impossible. Ikaf, may gusto ka rin ba kay Boss Fu? Wala naman siguro. Baby Bai Chow. Yumi Big Kana. Wala nga. Babi Bai Kao. Kapag nagsisinungaling ka. Lumilingon ka sa iba. Baby Mommy. Sinong gusto mo? May daddy na ba tayo? Wala. Kayat biological daddy o stepdad. Basta gusto ni babay mo may, daday na natin. Hindi ako, wala ako. Ayaw kong aminin. Ayaw mong sabihin? Kikiladian kita. Ay wala talaga, wala nga. Sarap and daddy. Gutom na gutom. Hindi ko kayang aminin ang daddy nyo. Natatakot akong mawala kayo. Patawarin niyo si mommy. Kailan mo isinuot? Ikaf. May gusto ka rin ba kay Boss Fu? Nahulog ang loob. Baikaw. Magkaiba kayo ng mundo. Boss, anong regalo ni Miss niyan? Nakakagamot ba ng insomnia? hindi ko alam. Pero pamilyar ang amoy. Hindi ba ito yung pabango na hawak ni Miss Chiao noon? Jingchen, nakabalik ka na. Hindi mo ba sinabi na ito ay sayo? Jingchen, saan mo nakuha ito? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin noon. Ako yon. Jingchen, huwag kang magpapaloko sa kanya. Akin ang pabangong ito, magkaibigan kami noon. Kaya ibinigay ko sa kanya ang lihim na resep nito. Siguradong may galit siya sa akin noon.
Kaya gusto niyang ipagkamali mo na siya ang nagligtas sa iyo. Pero hindi niya kailanman sinabing siya ang nagligtas sa akin. Xiao Shan, dapat naisip ko na. Magkaibigan kayo, alam mo rin ang tungkol sa pagliligtas niya sa akin. Baka alam mo rin. Hindi ganon. Yingyan, yung mga nangyari noon. Hindi mo ba naimbestigahan na? At saka, Isa lang siyang probinsyana, sinungaling. Hindi mo siya dapat paniwalaan. Xiao Shan, lagi mong sinasabi. Na probinsyana, huwag mong kalimutan na ganyan ka rin. Iba si Baikao sa'yo. Hindi siya nahiya sa pinanggalingan niya. At hindi siya nagsisinungaling, masipag siya. Iba talaga siya sa'yo. Jingchen, mali ako. Hindi ko yun ang ibig sabihin. Ikaw ang sinungaling, mahilig magsinungaling. Mag-empak ka na at umalis ka sa bahay ko kung bukas. Nandito ka pa. Pagsasabay natin ang lahat. Baikao, magiging magkaaway tayo. Aray. Anim na taon, sa wakas nakita kita. Alis na tayo, boss. Umalis na si Xiao Shan, pero dinala niya ang lahat ng mahahalagang gamit. Talagang sakim. Boss, patunay na ito na noong 7 taon at sabar. Zimis Baikao talaga yun. Ano ang susunod nating gagawin? Boss, huwag kang masyadong malungkot, hindi ka naman. Naging kay Xiao Shan. Hindi pa huli ang lahat. Boss, hindi ka ba nawawala sa sarili? Pangyuan, sinabi mo na may 2 akong anak. Sapat ba ang ari-arian para sa kanila? Naku, boss, hindi mo pa rin nakikilala si Baikao. Una, nagplano na agad tungkol sa bata. Sabihin ko, noong nakita ko ang batang yun, ang init sa puso. Anak ko pala talaga. Anong anak mo? Anak mo takpi at talaga yan. Gago? Hindi, akin yan. Ito 2 pagong, anak mo na bigla? Lolo, upo ka muna. May sasabihin ako. Ikaw, 3 salita, 2 utot lang ang lalabas. Sige, sabihin Montag. Lolo, may apo ka na. Apo? May apo na ako, pati pagong. Ha ha ha. Pagong? Anong sinabi mo? Apo? Ano nang tawag mo sa akin kanina? Oh ho ho. Apo ka o. Nasaan ang apo ko? Hindi ka nagbibiro, no? 1,000 taon kang hindi namumulaklak. Tapos biglang may apo na? Ayos ang paglalarawan mo, Lolo. 2. Lolo, totoo talagang may anak ang boss, 2 pa. 2. Nasaan ang bata? Ta? Lolo, itong bata. Ang nanay ng batang ito, kilala mo rin. ZMS? Baikao. Baikao. Ay naku, ang ganda. Lolo, huwag kang masyadong magsak. May ikaw na. Ang buong kwento. Ganito kasi yon. Lolo, 7 taon na ang nakalipas. Hinabol ako papunta sa bundok. At siya ang nagligtas sa akin ng gabing yon. Ah. Ganon pala. So, 7 taon na ang nakalipas, iniligtas ka na niya? Kung alam ko lang na apo ko siya, dapat noong bumili ako ng laruan. 1 truck ang dinala ko. Haha. Wala akong pakialam. Fu Jingchen, bibigyan kita ng 1 linggo. Hindi, 6 na araw. Gusto kong makita ang apo ko ng personal. Kung hindi, Kung hindi, palalayasin kita sa bahay. Lolo, ang hirap naman ito. Ikaf, pera lang ang alam Montag. Kahit ang babaeng mahal mo, hindi mo kayang ligawan. Hindi tulad noong panahon ko. Haha, noong nililigawan ko ang lola mo, ang galing ko, ang saya noon. Aalis ka. Ah, Boss Phil. Tapos na ang shift ko. May importante akong gagawin. Ano nang gagawin mo? Itong mga nakaraang araw, may taong nag-aalaga sa akin. Pati sa pag-aalaga sa anak ko. Sa tingin ko, dapat kong ilibre siya ng pagkain. Pero wala akong oras mamayang hapon. Pangyuan, ipagpaliban mo muna ang meeting. Bukas na lang. Baikao, Kuya Yutang, paparating na ako. Presidente Fu, ano nang sinabi mo kanina? Ah, wala. Ah, Kuya Yutang, ha 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 ha. Bawas 2,000. Ay sorry boss, mali talaga ako.
Boss, nangis pyo ka pala eh. Pangalawa, Boss, hindi pwede yan, nasa tao ang bibig. Hindi natin, to kontrolado, di ba? Sabi kayo na may something SI bite sao baby pero? Sabi yan ay mama, anay KTO yutang ya. Hindi mo na intindihan ang pag-ibig ng matatanda, tama. Kasi, hindi pa naman tayo masyadong nagkakakilala, wo. Hindi pa ako nakakausap ni Papa, pangit na Papa. Nakita na niya ako at si Tuan-Tuan, ganito, bahay-bahayan. Yuen, sangyan yung tangent na Papa. Ang saya, hindi pa ako nakakalapit sa pangit na Papa, Tara. Ganito lang? CJ. Boss, 2 spicy sour noodle, Kuya Yuta. Kaya mo ba ang spicy? Mid lang, boss. 2 mild. Sage, medyo mainit lang. Oy ba ikaw? Di biya si Presidente Fuyun. Oy, Presidente Fu, bakit ka nandito? sabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong lalapit. Eh ikaw naman, gustong-gusto mong makinig sa kanila. Sige na, punta na tayo. Ang swerte naman, gutom ako, kumain lang. Boss, 2 spicy sour. Gusto mo ba ng spicy sa spicy sour noodle? Extra spicy. Ang lakas niya pala. Hindi ko alam eh. Boss, hindi ako kumakain ng spicy. Dagdagan ko ng 2,000 sa mo. Dagdagan mo ng spicy, Boss Sage. Salamat. Lilset, ang bango. Ang sarap. Kain. Kain. Ilset. Hoy, Boss Fu, bakit ka hindi na kumakain? Masyado bang maanghang? Medyo madaming mantika ito, gusto kong dahan-dahanin. Lanan, Boss Fu, ang dami mong sili, hindi maganda yan. Hoy ba ikaw? Paano mo nasabing hindi maganda si Boss Fu? Bibia, Boss Fu? tama. Kain. Hala, ang lalaki, ang fragile ng ego. Tapos ka na ba, Kuya Yutang? Ha? Boss, tapos na kami. Eto bayad, dito na lang. Boss Fu, una na kami. Bye. Wala akong ginawa, Boss Fu. Atutu, kayo pala. Tama si Hehe, hindi talaga tayo makilala ni Daddy. Ang mahal naman ng tubig na to. Sapat na ba? Nanliligaw ka sa nanay ko? Pwede naman pero tego kalanging tego. Walang kwenta yan, direct dapat ang approach sa nanay ko. Tulong naman. Una, mahilig sa mabait ang nanay ko. Boss Fu, ang bait mo talaga. Ayok ka, gusto mo ba akong patayin sa sobrang gusto? 8 bisis mo na akong pinakain ngayong araw. Pangalawa, mahilig sa braised meatballs ang nanay ko. Zanay maziahan kayo. Boss Fu, magbubukas ka ba ng restaurant? Kailangan mo ba ng taste tester? Hindi mo ba gusto? Ako. Meron po ba kayong beef noodles at yujiao? Pauman hin, hi, end restaurant po ito, wala kaming ganyan. Pwede naman. Siege, sandali lang po. Salamat. Zanay maziahan kayo. Ang beef noodles, mas masarap kapag may yujiao. Gusto mo? Pangatlo, mahilig sa martial arts ang nanay ko. Pero simula nang pumunta sa lungsod, hindi na siya nakakapag-practice. Boss Fu. Heto na ako. CJ,
Talagang lalaban na ako, ha? Boss Few, gising ka, Boss Few. Baikal. Hintayin Montag ako. Hoy Kuya Yutang, kasama ko ngayon si Baikao. Medyo lasing na siya. Puntahan mo na lang siya. Panginoon Few, kumusta ka? Okay ka lang ba? Hindi ko inakala, malakas ka pala. Noong bata pa ako, pinapatakbo ako ng tatay ko na may dalang mga brick. Ang pisikal na lakas ay pundasyon ng martial arts. Anak, dapat kang magtiyaga, isuot mo. Takbo na. Oh, wow. Nang magkaroon na ako ng anak, ako lang ang nag-asikaso sa lahat. Naku, kailan ba matatapos ito? Baikaw. Pasensya na. Panginoon Few, ano ang sinasabi mo? Baikaw, ako. Hoy, ano? Pupunta ako agad. Panginoon Few, kailangan ko pumunta agad. Sabi kasi tayo sa Baikaw. Talagang walang puso ang babaeng ito. Shanshan, nandito ba talaga si Kuya Yutang? Naku Baikal, bakit kita lolokohin? Si Kuya Yutang, kahit na sinaktan, ayaw pa rin pumunta sa ospital. Alam ko, may pagkakamali ako sa'yo dati, pero alam ko na ang pagkakamali ko. Shanshan, matagal na tayong magkaibigan. May panahon ka pa para magbago. Alam ka una. Inga, pasok ka na at tingnan mo si Kuya Yutang. Oo, sige na. Kuya Yutang. Shanshan. Anong ginagawa mo, Shanshan? Binabanggit si Baikao, gusto mo pang makipag-agawan sa kwarto. Naglagay ako ng mabangong insenso para sa iyo. Hindi ako naniniwala na may ibang lalaki sa loob. Gusto ka piabian ni Yinghin? Shanshan, anong ginagawa mo? Shanshan. Baikao. Boss, nasaktan ka sa sipa, tapos iniwan ka pa. Ang dami mong sinasabi. Pero sa totoo lang, si Shen Yutang ay lasing. Tapos tinawag pa talaga si Baikao. Parang magka-confess na ba? Hanapin agad ang lokasyon ni na Shen Yutang at Baikaw. Baikao, tingnan Montag ako. Tayo lang ang magkasundo sa mundong ito. Yung Fu Yinghin. Trip-trip lang niya, nilalaro ka lang niya. May mali sa'yo. Kuya Yutang. May problema yung insenso, Kuya Yutang. Kuya Yutang. Sabihin mo Baikal. Shen Yutang, kasintahan mo nung bata pa kayo. Dapat masaya ka na kasama siya, swerte Montag nga e. Yinghin, bumalik ka. Nasaan si Baikaw? Baikao? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka pa. Huling tanong ko na to. Nasaan si Baikaw? Yinghin, basura lang siya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo, Jingshen. Fang Yuan. Hinampas Montag ako? Fang Yuan. Ano? Fu Yinghin. Ganyan ka ba talaga kasakit sa akin? Xiao Shan, nung umalis ka sa bahay ko. Pwede kitang kasuhan sa mga dinala mo. Pwede kitang idemanda sa paluloko. 3 taon kang makukulong. Kung malaki ang ninakaw mo, 0 hanggang 15 taon pang pwede. Fu Yinghin, mahal na mahal kita. Ganyan ka ba talaga sa akin? Xiao Shan, huling tanong ko na to. Nasaan si Baikaw? Hindi ko sasabihin. Kung kaya mo akong ipakulong, pag nakulong na ako, siguradong gaganti ako sa kanya. Hanapin mo. Maghanap ka ng maghanap pag nakita mo na siya. Tapos na rin silang magkasintahan sa kasintahan niyang pagkabata. Hahaha. Fang Yuan, tumawag ka ng pulis. Dapin siya at sabihan lahat ng tao. Ano ba ikaw nga? Sige. Baikaw. Binibining Baikao, binibining niya. Baikaw. Baikaw, bodyguard bilis. Baikaw. Baikaw. Bilis,
Alis na. Dalhin na siya. Boss View, Baikaw, baka magkasakit ka sa lamig. Umalis na tayo. nililigawan mo ba ako? Hindi ba halata? Ang ginagawa ko. Bakit? Naalala mo pa ba ito? 7 taon na ang nakalipas, naiwan mo ito at akin itong nakuha. Kamakailan lang sa bar. Naiwan mo ulit ito. Si Ocean ang nagpakilalang ikaw. Nagkamali ako ng pagkakilala, hindi ko alam na ikaw pala. Walang kinalaman ang pabango. Ginoong SLV. Gusto mo ba ako? Baikaw, ako. Kung hindi mo ako gusto, hanapan mo ako ng lalaki. Naalala mo pa ba ito? 7 taon na ang nakalipas, naiwan mo ito. At akin itong nakuha. Kamakailan lang sa bar. Naiwan mo ulit ito. Si Ocean ang nagpakilalang ikaw. Nagkamali ako ng pagkakilala. Hindi ko alam na ikaw pala. Kaya, yung lalaking kasama ko sa hotel nung gabing yun. Siya yun? Hindi dapat malaman ni Fu Jingshen. Ang totoong pagkatao ko. Tiyak na kukunin niya ang mga bata. Kailangan kong dalhin muna ang mga bata. Mga anak, bilis, bumangon kayo. Ngayon ay uwi tayo sa probinsya. Bilis! Nanay, katapusan na ba ng mundo? Bakit tayo tatakbo? Tulog na lang tayo. Mga anak, kung hindi kayo babangon ngayon, baka hindi na kayo. Bilis, mommy. Bilis, bumangon. Nanay, saan ka pupunta? Bilangin. Tatlo, apat. Sige, mga anak, may handa si mommy na mamahaling sasakyan ngayon. Sabay-sabay tayong uwi sa bahay ni Lolo at Lola. Tara. Ito yun? Ha? Baikaw, ito ba yung sinasabi mong mamahaling sasakyan? Nanay, 5 na kami, hindi na kami 3 taong gulang. Na madaling lokohin. Ang pera ko, napunta na sa gatas ninyo. Sakay na. Huwag kayong magreklamo. Ay. Baikaw. Baikaw kagabi. Kuya Yutang, may sasabihin ako sa iyo. Fu Jingchen. Siya ang tunay na ama ng mga bata. Hindi ko sinabi kay Fu Jingchen. Takot lang ako na agawin niya ang bata. May kapangyarihan siya. Hindi ko siya kayang talunin pero kahit wala si Fu Jingchen, itinuring lang kita bilang aking tunay na kuya. Mula nung malaman kong buntis ako. Alam kong imposible na tayo. Pasensya na Baikaw. Kagabi, tumawag si Ocean sa akin. Sabi may problema ka, kaya pumunta ako. Hindi ko inasahang mangyayari ito. Kuya Yutang, magkapatid pa rin tayo, di ba? Ay naku, apo ko, huwag ka nang paikot-ikot. Nahihilo na ako. Lolo. Kahit upahan ko na naiwan. Kasalanan mo yan, hindi mo kasi napigilan yung napakagandang apo ko. Nakuha mo na, tapos nawala pa. Pati yung apo ko, nakuha mo na, nawala rin. Lahat navala. Nalaman ko, boss, bumalik na si Baikaw sa kanilang baryo. Tara na. Boss, nalaman ko rin na malapit na ang arawan ng kanilang barangay captain. Maghanda tayo ng Kontrata para sa permanenteng pagbili ng mga paninda sa baryo. Tapos, maghanda rin ng iba pang regalo, sabay tayong pumunta. Sige. May sakit ka na, nag-ehersisyo ka pa. Ano BALM, Kung hindi ako mag-ehersisyo, lalampasuhan na tayo. NG iba. Nanay, tatay. Baka nagkakaimahinasyon na ako. Parang naririnig ka o yung boses ni Baikaw. Nanay, Anak ko, nanay. Baikaw ay nako. Lolo, Lola. Mga apo ko, bumalik kayo. Bakit hindi man lang kayo nagpaalam? Nanay, gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Tapos sabi mo pa, malapit na ang kaarawan ng barangay captain. Hindi mo alam kung ano ang ipamigay sa kanya? Eto, binili ko na. Ha ha ha. Tingnan mo. Ang daming bag ah. Ito lahat ay regalo sa akin ng boss ko. Nanay, tingnan mo. Ano ito? Ito ay channel. Sabi kung saan muli mo gusto ito. Ano? 380,000? Ang mahal naman ng bag na yan. Buong araw ako sa probinsya, hindi ko kailangan to, sayo na yan. Ay, subukan mo nga. Oy, Yufang, nakauwi na si Baikaw. Oo nga. Kumar, halika tingnan mo, pagdating niya ng damo. Binilhan ako ng maraming gamit. Ay, yang bag. Ang ganda. Oo, ang mahal siguro na yan. Anong tawag dito? Yang mabango? Channel. Channel, milyon-milyon ang halaga. Ay, Yufang.
Yumaman na pala si Baikaw. Ay, kamusta naman si Shansan namin? Hindi ka utinanong yang Hianshan and yo, basta. Masipag ang anak namin. Teka, hindi na kita kakausapin. Uwi na ang mga bata, magluluto na ako. Ay, Ay, nga pala, sa barangay natin. May darating daw na importanteng tao, todo ang paghahanda ng kapitan. Malapit na ang kanyang kaarawan, darating din daw yung importante. Sabi nila, bibilhin daw lahat ng produkto ng barangay. Ay, ang galing naman. mauna na ako. Magtatanong-tanong muna. Ay, abala. Ilang araw pa lang, bumili na ng bag na milyon-milyon. Makhang may sugar daddy yan. Hoy, ayos lang, walang problema. Buong barangay, mainit ang pagtangga. Sa pagdating ni Boss Fu, gano'n na lang. Anong sabi ng kapitan? Bibilhin ba nila lahat ng pananim sa barangay? Sasabihin ko sa'yo, magandang balita. Yung kumpanya, isa sa pinakamalaki sa syudad. Bibili sila ng sariwang pagkain dito. Sa isang taon, sabi nila, aabot ng 10 milyon. 10 milyon. Talagang mayaman ang mga taga-syudad. Tingnan mo si Baikaw, hindi pa nagtatagal sa labas. Ang daming dala-dala. Hindi ko alam kung anong kalagayan ni Shanshan. S.A. Ciudad. Umuwi na si Baikaw. Ang daming mamahaling dala. Yung bakpia lang, milyon-milyon na. Ang yaman pala. Nakita ko siya sa entrada, hindi naman siya sumakay ng tricycle. Pauvi? Hindi mo masasabi, nagpapanggap lang yan na mahira. Inuwi lahat ng magaganda. Tama ka. Yung dalaga, nagbuntis ng hindi kasal. 4 pa ang anak, okay lang. Sa tingin ko, naligaw lang siya ng landas sa syudad. Sa aw ng kaawan ko, huwag mo silang papayagang umuwi. Ang pag-abala sa aking mga plano ay maliit lang, pero ang pag-abala sa mga mahalagang tao sa lungsod ay magdudulot ng malaking problema. Talagang makakaroon ng problema. Tama. Naayos na ba ang pagpunta sa barangay daw? Bukas ay kaawan ng kapitan. Sakto na makakarating tayo sa araw na yon. Sige, May isa pang bagay, tumakas si Xiao Shan. Nagkunwari siya sumasakit ang tiyan at sinabing ang mga bodyguard para makatakas. i-report sa pulis, hanapin. Opo. Nanay. Shansan, ang eking mahal. Ang tela ng suot mo, ang lambot hawakan. Pareho kapia kay Baikaw. Na yumaman sa lungsod, bumalik na si Baikaw. Bumili pa ng bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang yabang ng kanyang ina sa pagmamayabang. Hindi ako naniniwala na mas mababa ang estado mo sa kanya sa lungsod. Nanay, may sugar daddy siya. Sabi ka unang gabi hindi siya tapat na ta. Kaya pala bumalik siya ngayon, nagmukha siyang maganda. Mukhang nakahanap siya ng mayaman. Baikaw, hindi mo ako pinaligaya. Hindi rin kita pahihirapan. Mula nang iwan ka ni Fu Jingshen, hindi mo na ako kinontak para sa iyo. Laruan lang ako. Tatay, parang may problema ang anak natin. Simula nang umalis si Baikaw, hindi na siya gaya ng dati. Baka may kasintahan? Huwag kang mag-alala, hindi pa siya nakakapag-asawa. Bumalik lang siya sa baryo. Mga walang kwentang lalaki, hindi man lang nagpaalam. Baikaw, ano ang nangyari? Kwentuhan Montag ang lolo. Lolo, nakita na namin si Papa. Ano? Sigsig, hawakan mo ang baso. Tignan mo ang handa ngayon. Ang sarap, di ba? Oo. Ang saya ng baryo ngayon. Inga, may balita na may darating na. Mahalagang tao. Sigurado hindi si Fu Jingshen. Bakit naman siya pupunta sa ganitong liblib na lugar? Bahala na, ngayon lalasing ako ng todo. Tara, ibalik niyo ang pera, hindi tatanggapin ng kapitan. Bakit? Ano pa ba, dahil lang sa isang taong naging kabit para sa pera. Ang kapitan ay natural na hindi nagpapahalaga. Xiao Shan, Bakit Montag sinaktan si Baikaw? Walang dahilan, bakit ka nananakit? Bakit hindi ninyo itanong kung ano ang ginawa niya sa labas? para sa pera, niligawan niya ang boyfriend ko. Magkaibigan pa naman sila ni Shanshan. Nakikipag-agawan pa sa boyfriend ng iba. Hindi ganyan si Baikaw dati. Nabulag lang siya nang pumunta sa lungsod. Tignan mo siya ngayon, ibang-iba na.
Mukha na siyang babaeng malandi. Tumigil ka na. Hindi ganyan si Baikaw. Kaya mong gawin, pero takot kang mapag-usapan. Shenyufang, nagpapasikat KBA? Kung hindi bumalik ang anak ko, hindi malalaman ng lahat na si Baikaw ay parang demonyong babae sa labas. Natutong mang-akit ng lalaki. Wang Mei, magsalita ka ng maayos. Hindi ka naniniwala? Tanungin ninyo siya kung siya ang nang-akit. Si Yao Shan, bakit ngayon ko lang nalaman na ang galing mong baliktarin ang katotohanan? Ako ang baliktad. Baikaw, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang ginawa mo? Ikaw ang nagpanggap bilang ako dahil sa pera niya. At ikaw pa ang... Sino ang nag-utos na siraan mo ang anak ko? Wang Mai, sobra kana. Hinawakan mo ang mahal ko. Ngayon pa lang kita papatayin. Nanay. Tumigil na kayo. Tama na. Tigilan ninyo. Chen Yufang, gusto mo ba talaga akong patayin? Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, pupunitin ko ang bibig mo. Kapitan, dumating ka na. Bigyan mo ako ng hustisya. Tingnan mo, alam ng lahat, na hindi maganda ang ugali ni Baikaw. Ngayon pa sa iyong birthday party, nagkakagulo. Paano kung ma-offend ang mahalagang bisita na darating? Ano na lang ang mangyayari? Kapitan, pinalaki mo rin si Baikaw. Alam mo ang ugali niya. Dahil pinalaki ko siya, ay lalo akong naiinis sa kanya. Si Yao Shan ang nagsinungaling tungkol sa akin. Bakit ang lahat ay naniniwala sa kanya at hindi sa akin? Tama na. Baikaw, 70 taong gulang na ako ngayon. Ayokong makipagtalo pa. Ikaf, umalis ka na kasama ng mga magulang mo. Baka masira pa ang mood ng lahat. Uunga, umalis na kayo. Kung ako ang may ganitong anak, matagal ko na sana siyang pinutulan ng paa. Ako si Nyanchi, kilala ninyo ang ugali ko sa baryo. Alam ninyong lahat ang pagkatao ko. Imposibleng gawin ng anak ko ang ganitong kalokohan. Hindi maaaring gawin ng aking anak ang ganitong kahibangan. 7 taon na ang nakalipas, hindi ba nagbuntis ng hindi kasal? Nyanchi, bawat isa ay may sariling kapalaran. Huwag mo nang ipagtanggol ang anak mo, wala namang silbi. Ang anak ko ang pinakamabait, masunurin at mapagmahal, noon pa man. Hindi ba't lahat ng inyong mga produkto sa bukid ay dinala niya sa lungsod? Hindi dapat kayo maging walang utang na loob. Mga produktong bukid lang naman yan, magkano ba ang halaga niyan? Sinasabi mong milyon-milyon, pero hati-hati naman sa bawat pamilya. Magano ba yan? Ang totoong mahalaga ngayon ay ang darating na EIE. Siya ang pangunahing okasyon. Oo, tama. Kaunting pera lang yan, hindi ba't ang pamilya ni Baikaw? Ang nagtago ng pera at nilinlang tayong lahat. Inilabas at ipinagbili ang lahat ng gamit sa bahay. Mga kababayan, inalalayan ko kayo ni Baikaw. Ang perang kinita sa pagbebenta ng mga produkto, wala akong ninakaw kahit piso. Lahat may sariling panig, walang nagkakasundo. Baikaw, ang suot Montag ay mahal, no? Baikaw, sobrang disappointed ako SIO. Umalis na kayo, hindi kayo welcome dito. Baikaw, alis na tayo. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang mga tao sa baryo. Ayaw nila sa atin, anak, uwi na tayo at lulutuan kita ng masarap. Tara. Uwi na. Ikaf na demonyo. Grabe na kayo. Si, leben tayo. Baikaw, lalabanan kita. Malapit nang dumating ang malaking negosyante mula sa lungsod. Hindi naman ako masamang tao sa inyo, sa aking kaawan. Ang lakas ng loob ninyong manggulo, kung may problema, sa akin kayo lumaban. Huwag ninyong idamay ang asawa at anak ko. Kayo ang unang nanakit, kayo ang unang gumawa ng masama. Ipataw ang batas ng angkan. Kapitan, bigyan Montag. Punong angkan, hindi mo nakikita ang katotohanan. Disappointed din ako sa'yo. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Ngayon ay ipararamdam ko sa'yo. Ang sakit ng batas ng angkan. Tigil. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Bakit ka nandito? Pasensya na, nahuli ako. Yingxin. Ikaw na naman. Ikaf. Hindi KBA yung si Boss Fu. Ano NG ginagawa ninyo? Kung hindi dahil SA Baikaw, Presidente Fu. Akala nyo makukuha nyo ang kontrata na milyon-milyon? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Baka naman ang kontrata na ito ay dahil lang sa Baikaw. Hindi naman siguro. Posible ba talaga ang ganito? Presidente Fu, huwag kang maniwala sa kanya. Ikaf ay, Ang boyfriend ng anak ko, huwag kang padala sa mga sinasabi niya. naloko ka na. Ako si Fujin Chen, narito ako ngayon. Para magpakasal at para sa kontrata na milyon-milyon. At ako si Fujin Chen. Ang hinahanap ko simulat sa pool ay isa lang. Si Baikaw. Ang anak ka o, ano na lang?
Ikaw at siya, hindi ka nagkulang sa pagsasamantala sa kanya. Ang tungkol sa anak mo, mahaba ang kwento. Ako at si Baikaw, magkasama na 7 taon na ang nakalipas. Nagkataon lang na nagkamali ako ng pagkakilala. Ikaw pala ang nanakit sa anak ko 7 taon na ang nakalipas. Paumanhin, ito. Ako ang dahilan kung bakit naghintay si Baikaw. Ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 7 taon, siksiyaw siya para maging mayaman. Nagpanggap bilang Baikaw at nagpakilala sa akin. Palagi kong naramdaman na may mali kaya hindi ko talaga naging relasyon sa kanya. Ni hindi kami nagkaroon ng pisikal na kontak. Totoo ba? Sobra. Nang malaman ko ang katotohanan, siksiyaw siya sa aking bahay. Kinuha ang lahat ng mahalagang bagay. Hindi ako. Totoo ba ang sinasabi niya o? Hindi totoo? Totoo o hindi, darating na ang pulis. Ano pa ang sasabihin mo sa pulis? Itong kontrata na milyon-milyon. Ang kontrata na milyon-milyon ay para sa pag-aasawa. Hindi para sa'yo. Gusto mo pa ng kontrata? Kung payag si Baikaw, pwedeng pirmahan agad. Kung ayaw ni Baikaw, walang pag-asa ang kooperasyon. Sobrang sarap. Tayo na. Ano BA? 2? Barangay Captain, ako. Ayong mag-ina, umalis na kayo. Bilis. Niyan si Yufang, ito ay malaking pagkakamali. Ang mga bata. Nandito ka para sa mga bata. Mahilig talaga si Lolo sa mga bata. Gusto niyang kunin ko sila pabalik. Naku, talagang kukunin niya ang mga bata. Ano nang gagawin ko? Nasa bahay pa ang 4 na bata. Mga bata, nasa bahay sila. Mga bata. Presidente Few, ito po ang bahay namin. Sige, buksan mo na ang pinto. Naku, Presidente Few, nawala ang susi. Isa lang ang susi ng kandado na to. Kung gusto mo, umuwi ka muna. Sa ibang araw na lang, dadalhin ko ang mga bata. Sabay tayong uwi. Ano na dahil? Maliit na bagay lang ang nakalimutan ng susi, Pangyawan. Opo, nandito po ako. Humanap ka ng locksmith, sirain ang kandado. Hala, teka. Mahirap sirain ang kandadong to. Eh di, humanap ka ng magsisira ng pinto, sabay natin sirain. Teka, hahanapin ko ulit. Ayun, nakita na ang susi. Di ba't ang swerte? Eh di, buksan mo na. Buksan. Diyos ko, sana wala talaga ang mga bata sa loob. Tulungan kita. Baikaw, nakalimutan mo na naman ang susi mo. Hey naku, paano na lang kung wala kami? Hoy, tatay mong amoy, dumating ka na. Baikaw, ilang anak ba talaga ang itinago mo? Sa akin. Pangako ko. 3 lang. Sigurado ka? Totoo talaga yan. Tatatataw. Mali ako, Presidente Phil. Kung gusto mo, dalhin natin ang 3 batang ito. Para makita ni Lolo. Sasama ka ba sa akin? Anong uvi? Di pa ako tapos dito. Dito. Taray, Dalhan mo ako ng tubig. CJ. tatay, ano nang ginagawa mo? Hala, Baikaw, iniisip lang ng tatay mo na napakahirap para sa'yo, mag-isa mong pinalaki ang mga bata. Ako. Teka. Di ito ang timba natin sa bahay. Baikaw, tangga kabia, iton ga yon. Ang aming balo ng tubig, hindi ito ang totoo. Oo, Ano to? Sorpresa, tatay na mabaho. Ano ang tawag mo sa akin? Hoy, Lolo, Pama, ang paghahati ng ari-arian, hindi sapat ang 3. Bakit hindi sapat? Ang apo mong si Fanghay, may dala 4 na apo sa tuhod. Tatay na mabaho, natulala ka ba? Ako ang bunso mong anak. Nian UNO. Yan ba ikaw? Niloloko mo na naman ako. Sumpa ko. Ngayon ay 4 lang, talagang wala ng iba. Lolo, hoy, ito. Oh, Niana. Nianya. Niantuan nianyuan. Hahaha, napakagandang pagsasama-sama ng pamilya. Ang pamilya Fu, sa lahat ng henerasyon, isa lang ang nagmamana. Ngayon, may 4 na lalaki. Ay naku.
Kung may 4 pang babae at 4 na pairs na magandang salita. Mas maganda sana, di ba? Lolo, ang magandang pangarap mo, sabihin mo sa mama at papa. Tema. Kakaiba, nasa inyo ang 4 na bata. Nasaan naman ang batang lalaki at si Baikao? Mid-Autumn Festival na, nasaan sila, Lolo? Nagsasaka. Kapag natapos na ang pag-araro sa lupang ito, saka palang makakakain. Tatay, hanggang kailan pa itong household registration? HMP, Hindi masasabi. Bilisan Montag. Linisin mo rin ang lupa, puno ng dahon. Baikaw, mukhang mabuti ang taong ito. Nanay, binabati kita ng kaligayahan. Nanay, Baigay mo. Tandaan, dito sa amin ni tatay, palagi kang may kanlungan. Alaynan. Fujing Chen. Magpapakasal sa Mid-Autumn Festival. Pupunta ka ba? Pupunta. Dumating na si Boss Fu. Kununan Montag. Boss Fu, narinig namin na ikakasal ka na at may 4 na anak. Totu ba ito? Nasaan ang asawa mo?